Dumami pa ang mga gasolinahang nagtaas presyo dahil sa train o tax reform law. Sa Pebrero naman tataas ang singil sa kuryente. Habang ang NFA biglang kambyo at tiniyak na abot kaya pa rin ang kanilang bigas na nung unay sinabi nitong posibleng maapektuhan ng bagong batas. Habang nakaabot lahat sa iba pang magtataas presyo, biglang hirit sa Korte Suprema ang Makabayan Bloc o yung mga militanteng kongresista. Pinahihinto nila ang train law dahil labag daw sa saligang batas ang pagratipika nito. Wala raw quorum o hindi sapat ang bilang ng mga kongresistang nagbotohan ng ipasa ito at idiretso sa bicameral deliberations. Paano magkakaroon ng valid na pagboto ng mayorya kung walang tao sa plenaryo? No, iilan na lamang kaming natira ron. Kaming tatlong narito ngayon, tsaka ilan pa. Malinaw na walang balidong quorum at walang anumang botohan na naganap. Hindi na binanggit sa petisyon ang anilay masamang epekto sa publiko ng batas, kabilang ang pagtaas ng bilihin na mararanasan ng lahat, kahit mga mahihirap na hindi makakatanggap ng dagdag take-home pay dahil dati nang walang income tax. Hindi totoo at fake news ang sinasabi ng ating gobyerno, ng Department of Finance, ng DTI, na hindi felt ang effect ng increases na ito. Nauna nang sinabi ng gobyerno na tatanggap naman ng 200 pisong dagdag ayuda mga dati nang nakakatanggap ng tulong sa conditional cash transfer ng Social Welfare Department. Pero dahil hindi naman epekto ang ikinatwira nila kundi lack of quorum lang, sabi ng Solicitor General, mas madali niya maipagtatanggol ang train law. Sabi naman ng Malacanang, there's overwhelming presumption of regularity because of the enrolled bill doctrine that the train was signed by the Senate President and the Senate and the Speaker of the House before it was signed by the President into law. Kapwa kaalyado at partido ng Pangulo ang Senate President at ang House Speaker. Ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi.